Hoy, Nelly! May naghahanap sa'yo sa labas. Mukhang mayaman. Nagkautang ka ba sa bangko, ha? Ha? Wala naman, Ate Maning. Ano raw ang pangalan? Hindi naman niya sinabi. Kung ako sa'yo, labasan mo na muna ron. Malay mo manalo ka pala sa loto. Diba, tumaya tayo nung 1 linggo? Ay, oo nga no. Mabilis din namang naniwala ang dalagang si Nelly sa kasamahan nitong si Maning, kaya't iniwan niya ang pagtatangkas ng mga repolyo bago lumabas sa munting vegetable store na pinagtatrabahuhan. Pagkalabas niya ay nakita nga ng dalaga ang nakatayong lalaki. Nakasuot ito ng formal attire na kulay itim, samantalang may mga bodyguards pa ito at nakaabang din. Kumunot ang noon niya. Sino naman ang mukhang artistahing ito na pumunta pa talaga sa merkado para lamang makausap siya? Napatikhim siya. Sino ho sila? Kaswal na ibinaba ng lalaking matangkad ang suot na shades kasama nagtama agad ang kanilang mga mata. Good morning, Cornelia. I'm Troy Salazar. Pagkarinig sa tugon nito ay mabilis na kumunot ang noo niya. Ang kapal ng mukha nitong tawagin siya sa totoo niyang pangalan. Napakabantot pa namang pakinggan noon. Sinadya kita rito kasi gusto kitang ayain na kumain. Pilyo pang umangat ang labi ng lalaki na parang bilib na bilib sa kanyang sarili habang siya ay sira na ang modo sa pagtawag nito sa pangalan niya. Alam mo bang ikaw lang ang babaeng unang beses kong inaya ng lunch? Kaya swerte ka. Dali na, iwan mo na muna yung trabaho mo. Minsan lang naman mangyari to, Cornelia. Excuse me. Sinong may nagsabi sa'yong pwede mo akong tawagin sa pangalan na yan? Ni hindi nga kita kilala eh. Kaya bakit ako sasama sa'yo? Malay ko bang sindikato ka pala at kukunin mo lang ang organs ko tas ibebenta mo sa black market? Paano na lang ang magiging future ng asawa at junakis ko, ha? Umawang ang labi nito sa asik niya. Napahawak pa talaga sa bewang ang dalaga at taas noong pinaningkitan ito ng kanyang mata. Oh, that's not what I'm trying to do. I like you. Asus, wag mo akong ma-English dyan Hindi ako bobo. Shoo, away. Mabuti pa akong taga-STL ka at sabihing nanalo ako ng loto pero hindi eh. Hindi ako interesado sa lunch mo. Awang na awang ang labi nito. Paano ba naman kasi? Parang machine gun sa bilis ng magsalita ng dalaga. Kaya ang ilang mga tindera sa paligid ay natatawa at napapatingin sa kanila. Maganda ang intensyon ko sa iyo, Cornel. Sabi ngang wag mo akong tatawagin sa pangalan na yan eh. Tarantado ka ba? Hindi tayo close At kahit yung mga malalapit kong kaibigan, hindi ako tinatawag ng ganyan. Pasensya na. Hindi na mauulit. Hindi na talaga. Umalis ka na rito sa pagmumukha ko at baka i-report pa kita sa pulis. Akala mo siguro mapapaniwala mo ako sa pa-beauty eyes mo Hoy, marami na kayong nagkalat na scammers ngayon at ilang beses na akong nabiktima kaya never again. Para pang namutla ito sa pinagsasasabi niya. Hindi makagalaw ang lalaki sa kinatatayuan at kung hindi pa kinalabit ng bodyguard, hindi ito matatauhan. Sir, tayo na sir. Mukhang hindi po gagana ang plano natin. Tingnan mo na, may pa-bodyguard ka pa. Akala mo naman hindi ko alam na paghahatian niyo yung pera sa mabibiktima pagkatapos. Shoo kayo! Umirap siyang tumalikod at nginitian muna ang ibang mga kasamahang tindera bago pumasok sa loob. Hindi na niya nilingon kung umalis na ba ang lalaki. Oh, anong nangyari? Ba't narinig kitang nagsisisigaw doon? Ay nako, naiirita ako ate. Tinawag ba naman niya ako sa totoong pangalan ko? Di ba hate na hate ko nga yun? At saka, hindi sila galing sa loto. Mga scammers yata. Niyaya pa akong kumain sa restaurant daw. Baka naman kasi pure yung intention ng tao. Gusto ko naman kasi yata niya talaga. Pinangunahan mo naman kaagad. Nako, imposible yun. Sino bang magkakagusto sa akin na mayaman? Nakita ko yung shades niya kanina Parang binili lang naman yun sa tabi-tabi. Uy, maganda ka kaya? Marami na nga tayong suki kasi binabalik-balikan ka. Nung nakaraan lang may engineer, tapos may teacher at doktor na nagpapapansin sa'yo pero wala ka namang pakialam. Nasaan na ba yung kaluluwa mo ha, Nelly? Bumuga siya ng hangin at naupo sa monoblock chair. Pinahiran niya ang kanyang mga pawis na tumakas sa kanyang noo. Mabuti na nga lang maganda ako.
Ako, ewan ko na lang talaga kung hindi. Baka wala na akong maipagmamalaki sa buhay kong to. Puro na lang nagkakanda leche-leche. Kaya naman pala mabilis kang mairita ngayon. May problema ka na naman ba? Pumikit siya at huminga ng malalim. Kailan ba ako nawala ng problema, ate? Mula nang mamatay si Lola, sabay-sabay nang dumating ang lahat. Kahapon lang, kinausap ako ni Tia Magda. Gustong bawiin yung bahay ni Lola. Talaga? Di ba matagal na silang hindi nakatira sa bahay na yun? Ni hindi nga sila nagpahirap sa pag-aalaga sa matanda ng mabedridden noon? Kaya nga yun nga yung ikinagagalit ko . Gustong bawiin ng tiya ang bahay kasi siya raw ang may karapatan dahil anak siya at apo lang ako. Sabi pa niya, wala naman daw akong iniisip na iba kasi dalaga pa ako. Samantalang sila may mga anak na at yung mga anak nila may mga anak na rin. Pili talaga niyang kinukuha. Marahang hinaplos ni Maning ang balikat niya. So ano nang plano mo? Sabi ko, hindi pwede kasi sa akin ibinili ni Lola ang bahay at hiniling na huwag talagang ibigay sa kanila. Pinagpipilitan talaga niyang wala naman daw akong kargo kaya sa inis ko, sinabi ko sa kanyang magpapakasal na rin ako nitong mga susunod na buwan. Para lang tantanan niya na ako pero alam mo ba, hinamon pa niya ako, Ate Maning. Sabi niya, kung wala pa raw akong asawa pagdating ng Setyembre, babawiin nila yung bahay. Grabe, ang bruha talaga ng tiyahin mong yan. Ang kapal ng muka. Nang buhay pa ang ina ni hindi nagpapakita. Tas nang mawala siya pa talaga yung unang magbubuaya sa bahay. Napakasakim. Pakiramdam ni Nelly, gumaan ng kaunti ang kanyang dinadala matapos maikwento sa kaibigan ng kanyang problema. Dapat pala niyan, makahanap ka na kagad ng boyfriend para pakasalan mo kagad. Para wala na silang laban. Sana nga. May bahid ng pag-asa sa kanyang tono. Yun na lang ang nag-iisang pag-asa niya. Pero sino naman? Sa kabilang banda, kulang na lamang ay suntukin ni Troy ang manibela ng sasakyan sa sama ng kanyang loob. Ni hindi niya matanggap na nireject na naman siya ng babaeng kanyang nagugustuhan. Ano na bang gagawin ko? Nagpanggap na ako bilang engineer, teacher, doktor. Wala pa rin siyang pakialam. Ngayong nagpakita ako kung sino talaga ako na pagkamalan pa niya akong scammer. Paano ko na makukuha ang loob ng babaeng yun, ha? Kaasar! Tumikim ang kanyang bodyguard na nakaupo naman sa kanyang likuran. Umigting agad ang panga ni Troy. Kulang na nga lang ay palakihin niya ang mga mata ni Nelly kanina para lang matauhan ito sa seryoso siya. Pero kahit magpanggap pa nga yata siya ng iba't ibang katauhan, hindi nito siya makikilala. Ganon kawalang pakialam ang dalaga. Sumuko na lang siguro tayo, sir. Yun na lang po siguro yung makakabuti. Ang dami na po nating ginawa pero walang epekto sa kanya. Hindi ako dapat tumigil. Gusto ko makuha ang loob niya. Pero nakakahiya na po yung pinagagagawa natin, sir. Ano? Nahihiya ka, Carlos? Kasi sir... Inis niyang siniko ito kaya naging parang basang sisiw ang kawawang bodyguard. Hindi ako titigil kahit ilang beses man niya akong i-reject. Kung ayaw mo na, bahala ka. Ako na lang ang mag-isang tutuloy sa plano. Basta, siguraduhin mong huwag kang madudula sabihin ito kay mama at sa mga kuya ko dahil patay ka sa akin. Wala namang pakialam sa'yo sina Sir Joseph at Sir Zeki, sir. Basta yun na yun. Sundin mo ang sinabi ko. Sige po. Good. Bagsak man ang kanyang pakiramdam sa natanggap na rejection kanina, muli na namang nabuhay ang enerhiya sa katawan ni Troy. Taimtim siyang nag-isip ng panibagong plano habang iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng babaeng kanyang magugustuhan. Ay, kailan pa kaya niya ako bibigyan ng pansin? Uhaw na ako. Lumiko patungong mansyon ng lalaki habang si Nelly ang laman ng puso't isipan niya. Ang dalaga naman nakauuwi lang sa bahay matapos ng nakakapagod na trabaho ay naupo sa lumang sofa at pinagmasdan na mabuti ang portrait ng namayapa niyang lola. Namatay ito mag-iisang taon na dahil sa sakit na diabetes. Hinding-hindi niya makakalimutan kung paanong nasagi pa sana ang buhay ng matanda kung hindi lang biglang umatras ang sponsor para sa operasyon.
Nagmakaawa pa siya sa mga ito ngunit nalaman niyang nagbago pala ang isipan ng mga ito dahil lang nalaman na matanda na ang kanyang lola. Sinabi pa na normal lang na mamatay ang matanda kasi matanda naman na daw ito. Kaya hindi nangyari ang operasyon at tuluyan nang lumala ang sakit ng kanyang lola dahilan kung bakit namatay din ito kaagad. Iyon ang dahilan kung bakit mas magaspang ang pag-uugali niya sa mga mayayamang lalaki na nagpaparamdam sa kanya ng kagustuhan kasi ang tingin ng dalaga sa lahat ay pare-pareho lang. Miss na kita la, kamusta ka na po ba dyan? Sana masaya ka na ngayon at wala na po kayong nararamdaman na sakit. Malungkot man ang buhay ngunit kailangan niyang magpatuloy. Lumipas ang mga araw hanggang sa umugong ang chismis sa pagdating ng isang guwapong kargador sa merkado. Uy, Nelly, nakita mo na ba yung bagong kargador? Ang gwapo daw, sabi ni Nancy. Saan ate? Hindi ko alam Hindi ko rin nakikita. Aniya kay Maning nakababalik lang matapos may bilhin para sa kanyang kapatid. Matipuno raw at matangkad. Halika, tingnan natin at baka tama nga sila. Alam mo namang rare lang ang pinagkakaguluhang kargador dito kasi kadalasan mga mukhang pinapangluya. Charis! Wala na siyang nagawa ng hatake ng kaibigan palabas ng tindahan at tingnan ang pinagkakaguluhan ng mga babae doon. Doon sa gitna nakatayo ang isang matangkad at matikas ngang lalaki habang kumakain ng banana Q, sabay pakikipag-usap sa mga tinderang lumalapit sa kanya. Hala, gwapo nga! Nelly! Ani ng kanyang kasama. In fairness, mukhang bago lang sa trabaho kasi makinis yung balat. Walang libag. Ani naman niya habang nakahalokip-kip. Yun pa talaga yung nakita mo. Tingnan mo nga kaya yung feslock niya Ang gwapo! Gwapo nga. Aniya lang sabay ngisi. Pero wala rin namang balak gumaya sa ibang lumapit pa talaga para makipaglandian dito. Ay hala, tingnan mo Nelly, sa atin siya nakatingin. Ay hindi, sa'yo pala. Mabilis na ibinalik ng dalaga ang tingin sa lalaki. At totoo nga ang sinabi ni Maning. Titig na titig ito sa kanya, para bang tinutunaw siya kaya't napatikhim ang dalaga at umiwas ng tingin. Diyos ko day, papalapit siya sa'yo rito. Ha? Oo, gaga. Malapit na siya. Kumabog din naman ang dibdib niya dahil sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Sandali pa, naramdaman niyang may pumipigil sa ilaw para makapasok sa pwesto niya. Yun pala ay nakarating na ang bagong kargador kung saan naroon siya. Magandang umaga, Nelly. Malakas na napatikhim si Maning para itong binudbura ng asin sa pagpigil nito ng kilig at talagang kinurot pa siya. Umawang tuloy ang labi niya. Magandang araw din sa'yo. Ikaw ba yung bagong kargador dito? Nakita niyang lumiwanag ang mukha ng lalaki para bang nakahinga ito ng maluwag. Oo, ngayong araw pa lang ang unang pasok ko. Tumango siya at hinarap ito. Si Maning ay nagtago sa likuran niya at palihim na kinukulit siya. Ipakilala mo ko. Bulong naman ni Maning. Bakit mo nga pala alam ang pangalan ko? Bahagya itong napakamot ng batok at ngumuso sa kanya. Narinig ko lang din sa mga kasamahan kong kargador. Maganda raw ang tindera rito at mabait. At hindi nga sila nagkakamali. Namula ang pisngi niya nang marinig yun. Ngayong magkalapit na sila, napakapogi ng lalaki. Para itong mayaman o artista. Nako, hindi naman. Ikaw nga ang gwapo mo nga rin. Talaga? Oo. Huy, Nelly, ipakilala mo naman ako sa kanya. Bulong muli ni Maning kaya't ngumuso siya at naalala. Oo nga pala si Maning, kaibigan ko at kasamahan ko ring tindera. Hello, ako si Maning. Ikaw, anong pangalan mo? Pangalan? Bahagya pang nagtaka ang lalaki. Oo, pangalan mo. Imposible naman sigurong wala kang pangalan, diba? Pigil ang tawa niya sa tinura ng kanyang kasama. May lihim din pala itong landi. Roy. Roy ang pangalan ko. Naku,
nagagalak akong makilala ka, Roy. Ako rin. Tugon ng lalaki sabay baling naman ang tingin sa kanya para bang hindi ito interesado kay Maning at sa kanya lang. Nakapagmeryenda ka na ba, Nelly? May naiwan pa kasi akong bibingka at soft drinks doon. Baka gusto mo, sa'yo na lang. Bago pa makasagot ang dalaga ay naunahan na siya ni Maning. Naku, oo, nagugutom din ako. Ang sakit na nga ng tiyan ko oh. Sayang, pero para sa isang tao na lang kasi yun eh. Taman siyang ngumiti rito. Ibigay mo na lang kay Maning, Roy. Okay lang ako. Okay lang talaga sa'yo? Nagkibit siya ng balikat at wala naman siyang nakikitang masama kung type ito ng kaibigan niya. Marami pa namang lalaki dyan. Gwapo at charming kasi si Roy kaya nakukuha agad nito ang loob ng mga babae. Oo. Sige, ibibigay ko na lang sa kanya. Maraming salamat, Roy. Sa paglipas ng araw, araw-araw rin niyang nakakasalamuha si Roy sa merkado. Ganun din ang kilig na nararamdaman ni Maning. Crush mo talaga siya, no? Oo, Day. Pero napapansin ko, mukhang hindi naman siya interesado sa akin. Palagi na lang ikaw ang hinahanap niya. Hindi naman siguro. Asus! Huwag mo nang itanggi. Alam mo rin naman na interesado ka rin sa kanya pero nagbibigay daan ka lang para sa akin. Lumambot ang ekspresyon ni Nelly. Ibinuka niya ang mga braso niya at niyakap ang kanyang kaibigan. Kasi, mas importante ka sa akin, Maning. Kaya ayokong makipagsabayan sa'yo. Dapat hindi tayo nag-aaway dahil lang sa lalaki. Ang swerte ko talagang naging kaibigan kita. Kaya mula ngayon, pinapalaya ko na si Roy. Ititigil ko na tong nararamdaman ko. Ako naman ang magbibigay ng daan para sa inyo. Uy, ano ka ba? Hindi mo naman kailangan gawin yun, Ate Maning. Ano ka ba? Okay lang yun ano. At saka, crush lang namin talaga. Happy crush, kumbaga. Ikaw itong gusto ni Roy kaya ipagpatuloy mo na. Malay mo, siya na ang lalaking sagot sa problema mo tungkol dun sa bahay ng lola mo. Pagpapakasal? Ano pa nga ba? Ayaw mo naman sa mga mayayaman mong manliligaw kaya pwede mo nang i-push si Roy para wala nang habol ang tiya Magda mo. Iyon nga ang iniisip ng dalaga sa buong araw niyang pagtitinda ng mga gulay. Nawala lang yon nang magulat sa ginawa ni Roy. Delivery, para raw sa magandang tindera ng gulayan. Sino sa inyo si Cornelia Bautista? Ako ho yun. Tugon niya kahit bahagyang nahiya sa pangalan. Kay Roy niya lang komportableng sinabi ang pangalan niya at mula nang magkalapit sila ay palagi na nitong tinatawag siyang ganun. Nakakapanibago na hindi siya nagagalit. Nainis lang ng konti. May parcel po para sa inyo galing kay Mr. Roy Salazar. Patingin nga po. Eto po ma'am, bayad na po yan. Bilin din niya na enjoy niyo raw po ngayong araw. Sige. Maraming salamat po, Manong. Nang tingnan ng dalaga ang parcel, gumuhit agad ang ngiti sa labi niya nang makitang cellphone iyon. Nabanggit kasi niya na wala siyang cellphone kaya hindi sila makapag-text. Ipinangako ng lalaki na bibilhan daw siya nito kaya buong galak niyang tinanggap yon. Wow! iPhone? Mamahalin yan Galing yan kay Roy, Nelly? Saad ng katabing tindera na nagtanong sa kanya. Wala naman siyang reaksyon kasi wala rin namang ideya ang dalaga kung alin ang mamahalin. Basta may pang text siya o pang tawag, okay na yon. Nililigawan ka na ba ni Roy? Nag-effort pa talaga siyang mag-ipon para bilhan ka niyan? Ganun siguro talaga kapag maganda. Tinay, ine-effortan ng lalaki. Aniya sabay hagik-hik. Kilig na kilig siya sa ikinuwento niya kay Maning ang kanyang natanggap. Mabuti na lang din may numero na roon ng lalaki kaya't nakapag-text na siya kaagad. Natanggap ko na ang sorpresa mo. Maraming salamat, Roy. Nag-e-enjoy pa siya sa pagtitext nang bigla na lang tumawag ang lalaki kaya't sinagot niya ito. Walang anuman yun, Nelly. Basta ikaw, walang problema. Tumawag ka pa talaga. Namiss ko kasi yung boses mo Malas nga, 2 araw na akong hindi nakakapagtrabaho. Hindi pa rin kasi natatapos yung inaasikaso ko dito Excited na nga akong makita ka ulit. Ako rin. Talaga? Oo, miss na nga kita Roy.
Kinagat niya ang kanyang pang-iba pang labi. Nahihiyaman siyang aminin iyon. Ibig sabihin ba niyan, gusto mo na rin ako? Parang gano'n na nga. Nawiwili na siya sa pagkausap dito pero sandali pa'y sinenyasyan siya ng kanyang kaibigan na parating na ang kanilang amo kaya't kaagad na tumayo si Nelly. Oh, paano ba? Ibababa ko na muna tong tawag ha. Parating na kasi yung amo namin eh. Mamaya na lang siguro. Teka lang, may sasabihin pa ako. I love you. Pagkasabi noon ay mabilis niyang pinutol ang tawag. Pulang-pula siya nang lumapit kay Maning. Ang tagal na niyang gustong sabihin yun sa lalaki kaya't namumula siya. Kuryoso rin siya sa magiging reaksyon ng lalaki sa sinabi niya pero naputol na kasi. Nelly, Maning, tulungan niyo nga ako sa paghahakot nitong mga dala ko. Opo, madam. Para siyang nakalutang sa alapaap habang nagtatrabaho. Kahit pa nga nakahanap siya ng supladong customer, hindi siya nainis dahil sa kilig na kanyang nararamdaman. Uy, parang tangik to. Kanina ka pang ngiti ng ngiti dyan, bruha ka. Kinikilig kasi ako eh. Ay talaga? Teka, kayo na ni Roy? Hindi pa. Pero nag-I love you na ako sa kanya. Wah! Kinikilig na ako sa inyo, bruha. Masaya siya, masayang masaya. Nang sumapit ang hapon dahil bago ang mga gulay ay kinailangan niyang mag-overtime at hindi inaasahan na biglang bumunga doon si Roy. Roy? Anong ginagawa mo rito? Ang akala ko ba hindi ka makakapasok hanggang sa Biyernes? Ngumisi naman ang lalaki sa kanya. Tingin mo ba, makakaya kong paabutin ng Biyernes matapos mong sabihin yun kanina? Naiintindihan niya kaagad ang ibig nitong sabihin. Alin? Yung I love you? Walang yan naman, ang sarap sa tenga. Pwede mo bang ulitin yun? Pigil namang humagikik si Nelly. I love you, Roy. Namula ang tenga ng lalaki at agad siyang inabot para mahigpit na yakapin. I love you too, Nelly. Pinapakilig mo naman talaga ako. Natawa pa siya. Ibig bang sabihin nito, tayo na? Sinapon nito ang buong mukha niya at hinalikan sa kanyang noo. Doon ay napangisi ang dalaga. Pwede bang wag na tayong dumaan sa pagiging boyfriend-girlfriend? Handa ka bang pakasalan ako? Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Roy at kitang nagulat sa kanyang narinig. Para bang na-overwhelm siya. Sabi ko, handa ka bang pakasalan ako? Pakasal na tayo kaagad. Hindi ba parang nagmamadali ka lang? Baka biglang mag-iba pa ang isip mo. Hindi na magbabago ang isip ko. Final na to. Wala nang sukuan. Hindi naman kaagad nakatugon ang lalaki. Nasa po nito ang labi at malalim na napaisip. Niyakap din siya at ilang minutong silang nanatiling ganon hanggang sa maabutan ni Maning na agad din namang bumalik sa loob. Ay, pasensya na. May naistorbo pala akong lovebird sa labas. Hihi. Natawa siya, hinaplos ng lalaki ang pisngi niya at naglakas ng loob na unang halikan ito. Tuloy ay nabaliktad ang sitwasyon dahil ito ang kinilig at nangisay na parang bulate. Masayang ikinuwento agad ng dalaga sa kaibigan ang balita. Totoo na yan? Ikakasal na kayo? Oo, Ate Maning. Hala, masaya ako para sa'yo, Nelly. Masaya rin naman siya at masayang masaya. Hindi naman na kasi bata ang dalaga para mag-boyfriend nang wala na lang. She's not dating for companionship anymore. She's dating to marry at masaya siya na natagpuan niya si Roy. Hindi pa man umabot ng 1 taon, alam na niyang ito ang hinahanap niya. Yun lamang ay may parte sa kanyang nakokonsensya dahil sa hidden agenda. Ang rason para wag mawala sa pangangalaga niya, ang bahay ng matanda. Ito na ba ang bahay mo, babe? Oo, babe. Inihabilin pa ito ng lola ko sa akin kaya importante talaga to sa akin. 1 buwan ang naging paghahanda nila para maisakatuparan ng kasal. Civil wedding lang at ilang mga kasamahan at kaibigan lamang nila ang kanilang inimbitahan, habang kapatid lamang naman ni Roy ang dumalo, si Joseph Salazar at si Rio Salazar, ang mga kuya nito. Uy, Nelly, pwede mo ba akong ipakilala sa kapatid ni Roy? Ang gwapo niya!
Yun lang, may asawa na raw siya. Sabi niya, at may 3 na rin siyang anak. Hala, grabe naman. 3 agad? Pero hindi halata ah. Kahit siya ay hindi rin naniniwala, tulad din ni Troy ay mukhang galing sa mayamang pamilya ang lalaki. Mamahalin pa nga ang suot nitong damit, kaya't na-appreciate talaga niya na nag-prepare ito ng mamahaling damit kahit civil wedding lamang iyon naganap. Babe? Marahan niyang tawag dito matapos ng isang mainit na gabi sa unang gabing magkasama sila. Sigurado ka ba talagang mahirap lang kayo? Bakit parang hindi? Marahang humalakhak ang lalaki at isinuot ang mukha niya sa kanyang leeg. Hindi ka ba talaga naniniwala sa sinasabi ko? Hindi naman sa ganun, pero iba kasi ang orahan ninyo eh. Kahit yung kapatid mo. Nagkatitigan silang mag-asawa. Kung totoong mayaman ba ako, papansinin mo pa rin ako? Ewan ko. Kung mayaman ka, baka malabo. Kasi diba nakwento ko na nga sa'yo na masama ang loob ko sa mga mayayaman. Dahil sa kanila namatay si Lola. Mga hambog sila. Akala nila sila ang masusunod palagi. Ang akala nila makapangyarihan sila at pwede na lang nilang paasahin ng mga mahihirap. Pero may iba rin namang mayayaman na mababait. Kung mabait sila, hindi sana namatay ang lola ko. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Pero sana bigyan mo rin sila ng pagkakataon na patunayan ng sarili. Walang masamang magbigay ng ikalawang pagkakataon. Ewan ko, babe. Siguro hindi pa ako handa ngayon. Mas pipiliin ko ang magiging mahirap kesa maging mayaman. Tinitigan siya nito na nangungusap ang mga mata. Bagaman nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo tungkol sa mga pananaw nila sa buhay, nagkaintindihan pa rin ang dalawa at mahimbing na natulog. Ang buhay mag-asawa hindi madali, ngunit malalagpasan din iyon. Gaya na lang kung paanong nalagpasan ni Troy ang katotohanan nang malaman ng mga magulang niya. Kaya pala hindi ka na umuuwi rito? Kasi may babae ka nang inaatupag at pinakasalan mo pa. Ni hindi ka man lang nagsabi. Itong Kuya Joseph mo naman, kinukonsinti ka rin. Napakamot ang batok si Troy. Sa sala sila at kaharap ang buong pamilya matapos madiskubre ang pinagagagawa niya. Sino ba naman kasi ang magpapakasal ng 4 na buwan pa lang kay Nelly? Siya lang, dahil patay na patay ito sa dalaga noon. Diyos ko naman, Galvan. Bakit ganito ang swerte ng mga anak natin? Si Joseph namatayan ng asawa at naging cold-hearted. Si Ezekiel naman, niloko ng babae. At itong si Bunso, nalaman na lang natin, nakasal na rin pala. At nagpanggap ang kargador? Diyos ko naman, hindi naman kami nagpakahirap para lang ganun ang abutin ninyo sa buhay. Kumalma ka lang, mahal. Malaki na ang mga anak natin and they know what to do. Mga anak ko pa rin sila at nai-stress ako. Yumuko siya at pakiramdam ni Troy ay matatawa siya sa pag-overreact ng kanyang ina. Sakto pang nagkatinginan sila ng Kuya Joseph niya kaya't lumobo ang pisngi niya. Sabihin mo nga sa akin, Troy, seryoso ka ba talaga sa babaeng yan? Oo naman po, Mama. Agarang tugon nito. Bakit hindi mo man lang ipinakilala sa amin, ha? Kasi naman, Ma, ayaw niya ng mayayaman. May sama siya ng loob sa mga tulad natin dahil namatay raw ang lola niya dahil sa kagaya natin. Kaya sinusubukan ko pang humanap ng tiyempo na sabihin sa kanya kasi baka mamaya iwan niya ako. Ewan ko sa'yo, sumasakit ang ulo ko sa inyo. Akala ko pa naman kasi hindi ka na uuwi. Inaatupag mo ng mabuti ang negosyo natin pero abala ka pala sa pagpapanggap bilang isang kargador at mahirap na, asawa? Pasensya na po kung inilihim ko sa inyo. Pero nangangako po ako, hindi ko rin naman po pinababayaan ang kumpanya natin. Siguraduhin mo lang talaga kasi makakalbo kitang bata ka. Lahat na lang kayo ay mga suwail. Grabe ka naman sa mga anak natin, mahal. Isa ka pa. Palibhasa sa'yo nagmana yan. Doon na tumakas ang halakhak sa labi nila Kuya Joseph niya. Kahit ganon ang reaksyon ng kanyang ina ay natanggap pa rin naman ito ang desisyon niya at excited na rin na makilala si Cornelia. Ang Kuya Zeki niya ay pinagsabihan din siya
kung bakit nauna pa siyang magpakasal dito. Bunso kasi sa 4 na magkakapatid na lalaki. Sa 4, ang panganay nila ay anak ng ama sa ibang babae. Kaya gano'n na lamang ma-stress ang kanyang ina. Pinahira ni Nelly ang pawis nang makitang parating na ang kanyang asawa. Nakasuot ng kupas na maong si Troy o si Roy sa pagkakaalam nito at itim na t-shirt. Napakagwapo talaga ng asawa ko. Ang ganda rin ng misis ko. Humagikik siya at mabilis na humalik sa labi nito. Tinukso patuloy sila ng kaibigan niya. Ano ba kayong dalawa? Umuwi na nga kayo. Mamaya pa, bibili pa kami ng gamit sa bahay. Aniya at isinuot ang kamay sa braso ni Roy. Babe, nakasahod ka na ba sa trabaho mo? Oo naman, mabibili na natin ang lahat ng gusto mong kurtina. Ganun din ang mga pinggan. Ayan, excited na ako. Mula kasi nang ikinasal sila, umalis na sa pagiging kargador ang lalaki dahil hindi sapat ang kinikita nito. Sinabi lang ni Troy na nakahanap ito ng trabaho sa isang kumpanya, ngunit ang totoo ay ito talaga ang CEO noon. Bilyonaryo ang lalaki at mula sa pamilya ng pinakamayamang angkan sa bansa, ang mga Salazar. Eto babe, pulang dress, bagay to sa'yo. Kung gugustuhan lang din ni Troy, kahit bilhin pa nito ang buong store ng Chanel para sa asawa, ngunit alam din itong hindi siya mahilig sa mga ganon dahil isang down-to-earth at hindi materialistic si Nelly. Imbes na damit para sa sarili, uunahin pa rin ito ang gamit sa bahay at damit ng lalaki. Huli nitong iniisip ang kanyang sarili. Alam mo, sa susunod na lang yan, kailangan pa natin ng ilang lalagyan sa kusina. Dapat nakabudget lang ang pera. Sige, kung yun ang gusto mo. Lahat ng gusto ng misis ko, masusunod. Nawili na silang dalawa sa kakaikot sa buong merkado. Para na rin nilang bonding iyon, maliban kapag nasa bahay siya. O ayan, nabili na natin ang lahat ng kailangan sa bahay. Bilhin naman natin tong damit para sa'yo. May pera ka pa ba? Ang dami na nating binili Aniya at tumingala pa na parang tuta dito. Baka naubos na kasi ang dami nating pinamili Kasi wag mo nang intindihin yun babe. Medyo malaki naman ang ipon ko, kaya pwede pa. At saka hindi talaga ako gumasto sa trabahante para rito. Gusto kitang bilhan ng gusto mo. Kahit kailan talaga, ako ang iniisip mo. Napakaswerte ko talaga sa mister ko. Nagyakapan pa silang dalawa sa gitna ng mga bilihin. Kung hindi pa humahangos na dumating si Maning, hindi sila madidistorbo. Ang akala ko umuwi ka na Ate Maning. Oo, umuwi na ako, pero bumalik ako. Kasi may nangyari sa inyo kanina nung dumaan ako. Ang tiya Magda mo nasa bahay niyo na naman at nagdala ng mga tao. Babawiin na raw niya yung bahay niya. Nelly, anong gagawin mo? Ang bilis ng mga pangyayari. Humahangos na mabilis na umuwi ang dalaga sa kanyang bahay. Doon ay naabutan nga nila ang tiyahin na sinisimula ng palabasin ang lahat ng mga gamit niya. Itigil niyo na yan! Tigil! Nauna na siya sa kanyang asawang makapasok. Kumunot naman ang noo ni Troy dahil wala itong alam sa tiyahin ng babae at kung bakit nito binabawi ang bahay. Hindi pa kasi pinagtatapat ni Nelly ang totoo rito. Wala kayong karapatang palabasin ang mga gamit ko. Mga gamit pa ni Lola yan. Ipasok niyo yan ulit. Nandito ka na pala, Nelly. Andito lang naman ako para bawiin ang bahay. Ilang beses ko po bang sasabihin na hindi pwede, tiya? Ibinilin po sa akin ni Lola to, kaya sa akin dapat mapunta ang bahay na to. Ang tigas din naman pala ng ulo nito. Binigyan na nga kita ng palugit, hindi ba? May kasunduan po tayo. Nagmula mismo sa labi ninyo na kapag may asawa na ako, hindi mo kukunin ang bahay. Matuto kayong tumayo sa salita nyo. Sarkastiko itong tumawa sa kanya. Bakit? May asawa ka na ba, ha? Taas naman siyang ngumisi rito sabay lingon sa kanyang asawa na nakatayo na ngayon sa pintuan. Meron. Hindi mo ba nakita? Aba talagang. Nasaan, ha? Yung nasa pintuan. Siya po ang asawa ko, tiya. Bumaling ito sa may pintuan at umawang naman ang labi ng ginang. Nagpalipat-lipat kay Troy at sa kanya ang tingin nito. Asawa mo? Nagbibiro ka ba?
Kagwapo naman yan, Cornelia. Wag niyo po akong tatawagin sa pangalang yan. At maganda ako, tiya. Kaya anong nakakagulat kung ganyan kagwapo ang asawa ko, ha? Bagay kami kaya walang problema dun. Bumuga ito ng hangin at napahawak sa bewang. Imposible naman yata. Nung huli tayong mag-usap, wala ka pang asawa. Mukhang nagmadali ka dahil sa sinabi ko. Hindi siya makapaniwala. Kahit itanong niyo pa po sa gwapong yan, tiya, mag-asawa kaming dalawa, kaya naman wala po kayong karapatan sa bahay na to. Oy, gwapo! Totoo ba ang sinasabi ng pamangkin kong ito? Baka naman naghahalusinate lang tong batang to. Mag-asawa ba kayo? Pumasok naman din sa bahay nila si Troy, dala ang mga pinamili nila. Tama na tumayo ng matangkad na lalaki na nagpaawang sa labi ng ginang. Bakit po ba? Hindi po ba halata? Tugon nito sabay lagay ng mga supot sa lumang sofa. At 2 buwan na po kaming kasal. Pasensya na po kayo kung hindi namin kayo na-invite, ha. Nakalimutan ko na rin po kasi dahil sa sobrang abala ko. At dahil katabi na ang asawa ay lalong lumakas ang loob ni Nelly na harapin ang ginang. Hindi nito siya masaktan dahil narito ngayon si Troy. Abay, marahan siyang humalakhak at lumingkis sa asawa. Oo nga pala, pasensya na kung nakalimutan ko kayo, tiya. Sa susunod na kasal namin sa simbahan, iimbitahan po namin kayo. At saka, marami namang paraan dyan upang makahanap ng pera para sa pamilya ninyo. Ba't pati itong bahay ni Lola, kailangan nyo pang galawin? Tse, hindi ako dadalo kahit imbitahan mo pa ako. Tandaan mo to, Nelly. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang bahay ni Mama. Babawiin ko to sa'yo, humanda ka. Maghangad ka na lang po ng hanggat sa gusto ninyo. Pero tinataya ko, hanggat nabubuhay po ako at malakas, hindi nyo po makukuha ang bahay ni Lola. Galit na lumabas ang tiyahin niya at tinawag ang mga kasama nito. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa loob, doon sila nakahinga. Itong si tiya naman, pinalabas pa talaga ang mga gamit ko pero hindi naman nila pinabalik. Tayo patuloy ang maghahakot nito pa loob. Ako na lang, babe. Magpahinga ka na muna dahil sigurado ako na high blood ka sa tiyahin mo. Ramdam niyang nagtataka pa rin ang lalaki sa nangyari pero inuna pa rin ito ang kapakanan niya. Pasensya ka na nga pala kung hindi ko nasabi sa'yo yung tungkol dito. Sasabihin ko naman kasi sa'yo eh. Okay, sige na. Umakyat ka na sa kwarto. Pagod ka rin sa trabaho mo. Ako na ang bahalang bumalik ng mga gamit sa loob. Hinagkan muna ni Nelly ang kanyang asawa bago tumungo sa kwarto. May ilang parte sa kanya na nakokonsensya subalit nagpapasalamat naman siya. Pagbaba niya 7:00 ng gabi, nakahain na rin ang pagkain sa hapag. Malinis na rin ang bahay. Wow! Nagluto ka na pala? Walang suot na damit ang lalaki. Naka-apron lang ito at khaki shorts. Nadistract siya sa matipunong katawan ng asawa, ngunit hindi rin naman umiwas nang ibinalandra nito ang katawan lalo. Wow! Ang sarap naman ng pagkain! Saad niya habang nakatingin doon. Ikaw talaga. Bakit parang ibang pagkain naman ang ibig mong sabihin? Hindi itong niluto ko. Ha? O, hindi kaya. Itong tinolang manok ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala. Makakatikim ka rin itong isa mamaya. Hoy, ikaw Roy ha? Hindi yan ang iniisip ko ha? Oo nga, hindi nga. Wala naman akong sinabing ako eh. Itong dessert ang ibig kong sabihin. Lumobo ang pisngi niya sa pagpigil ng hangin. Pulang-pula siya habang hinihinaan nito. Mula nang magkamalay siya nang ikasalang sila ng lalaki, naramdaman niya ang pagiging isang prinsesa. Palagi siyang pinagsisilbihan nito. Kumain muna sila sa matiwasay at nagtinginan lang bago mapag-usapan ang tungkol sa problema sa tiyahin niya. Dadamihan mo ang pagkain mo, babe, para magkalaman ka. Hindi naman ako marami kumain talaga eh. Sige na, kumain ka pa. Sinarapan ko pa naman ang pagluto ko para kumain ka ng kumain. Ngumuso siya at lihim na napahagikik. Ikaw ang mas masarap. Tingnan mo nga tong babaeng to. Tanggi ng tanggi kanina, may lihim din palang pagnanasa sa akin. Mamaya ka talaga sa akin.
Pero bago yan, pwede bang ikwento mo na muna sa akin ang problema niyo ng tiyahin mo? At bakit gustong-gusto niyang bawiin sa iyo ang bahay na to? Humugot ng malalim na buntong hininga ang babae bago naglakas ng loob na ipaliwanag ang lahat. Mula sa kung paano siya inaruga ng Lola Milagros niya hanggang sa nagkasakit ito at iniwan sa kanya ang bahay, ay wala siyang kinaligtaan at nakikinig naman ng mabuti ang lalaki. Kaya yun, binalaan ako ni Tia Magda na kapag hindi pa raw ako makapag-asawa, kukunin niya ang bahay na to at ibebenta. Yumuko siya at pinaglaruan ang kanyang daliri. Ngayong nasabi niya na ang lahat, kinakabahan siyang magagalit ito dahil alam ng lalaki na ang dahilan sa pagmamadali niyang pagpapakasal ay dahil lamang sa bahay. Pero mahal naman niya talaga ito, bago pa, at mas sobra pa nga sa ngayon. Lalo pang nakilala niya ang lalaki at sobra ito sa isang ideal man. Masasabi ni Nelly na husband material, si Roy. Naiintindihan ko na ngayon ang sitwasyon mo. Galit ka ba sa akin? Inangat niya ang tingin at nagulat nang makitang ngumiti ito. Bakit naman ako magagalit sa asawa ko? Kasi nagmadali ako magpakasal nang hindi ko nasasabi sa iyo ang dahilan. Ginamit kita para hindi makuha sa akin ang bahay na to. Kaya pasensya ka na. Inabot naman ni Troy ang kamay niya at marahang pinisil iyon. Gaya ng sabi ko, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Iniwan sa'yo ng lola mo ang bahay na to at importante sa'yo to kaya nagawa mo yun. Wala namang mali ron at mahal mo naman ako, hindi ba? Mahal na mahal nga kita, mister ko. Yun lang ang kailangan kong marinig. Kung ano man ang iba mo pang dahilan, hindi ako nagagalit. Nagpapasalamat pa nga ako na ako ang ginamit mo. Kasi kung alam mo lang, mahal na mahal kita, Cornelia. Pinunasan nito ang luha niya at ngumuso naman siya. Ikaw naman, sabi ko, wag mo na akong tatawagin sa pangalang yan eh. Ang bantot kaya. Ano namang mabantot sa Cornelia? Alam mo, ang unique nga ng pangalan mo eh. Sarap na sarap nga akong banggitin ang pangalan mo. Kahit na. Nelly na lang kasi, ayoko ng Cornelia. Ba't kasi ganyan ang ibinigay na pangalan sa akin ni Mama nun eh? Sabi niya, kinuha niya lang daw yun sa puntod na nakita niya. At dahil sa pagbibiro ay gumaan din naman agad ang hangin sa pagitan nila. Masaya rin si Nelly na sa wakas ay nakahanap na siya ng asawang makakaintindi sa kanya. Nawala man si Lola, ikaw naman ang pumalit. Kaya sobrang saya ko. Totoo nga na kapag may umalis, may dumarating. Tulad ng mga dumaang gabi, mainit na nagdaan ang gabing yon para sa kanila. May nangyari ulit sa pagitan nila at sadyang nanabik nga silang magkaanak. Sana makabuo na tayo ngayong buwan, ano? Gusto mo na bang maging nanay? Oo naman, ano? Kung ganyan lang kagwapong asawa ko, bakit hindi? At saka matagal ko nang gustong magkaanak. Gusto ko ng panganay ang lalaki. Tapos, babae naman yung pangalawa. Paano kung kambal ang magiging panganay natin? Di mas masaya yun. Teka, may lahi ba kayong kambal? Oo naman. Naalala mo si Kuya Joseph? Kambal ang panganay nun. Nasa po ng babae ang kanyang labi. Hala, baka tayo na ang susunod. Excited na nga ako eh. Kaya dapat pag-igihan natin ng mabuti gabi-gabi para may mini-mi na rin tayo soon. Hagikik na lamang siya ng hagikik. Maliban sa nakakagaan nilang usapan ay kinikiliti rin siya ng asawa sa ilalim ng kumot. Kaya't kinaumagahan ay bumalik ulit sa normal ang kanilang mga buhay. Pumasok sa trabaho ang asawa niya at siya naman ay dumiretso na sa merkado. Ganoon nagsisimula at nagtatapos ang kanilang mga araw hanggang sa panibago na namang pangungulit ang natanggap niya mula sa kanyang tiyahin. Nagbago ng isipan ko, Nelly. Kahit may asawa ka na, kukunin ko pa rin ang bahay na to. May nakausap kasi akong bibili nitong lupa sa malaking halaga. Huwag kang mag-alala, bibigyan na lang kita ng komisyon. Ano ka ba naman, Tia Magda? Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi po pwedeng kunin o ibenta ang bahay na to? Please, umuwi na lang po kayo. Wala kayong makukuha sa akin. Apay, inuubos mo talaga ang pasensya ko ha. Ba't ba nangingialam ka? Hindi ka naman anak ni Mama. Wala kang karapatan ditong enggrata ka. Tinulak siya nito kaya't napaatras ang dalaga. Umigting naman ang bagang niya dahil sa galit.
Ang bahay at lupa na to, ang binuhusan ng pawis ni Lola noong nasa abroad pa siya. Lahat ng kayamanan niya narito. Mahal na mahal niya po to. Kaya't hiniling niya na sana ma-maintain at huwag mapabayaan. Mahigpit din niyang ibinili na huwag ibigay sa'yo kasi alam niyang ibebenta mo. Ba't ka po ba ganyan, tiya? Hindi mo po pinahahalagahan ang pagmamahal ni Lola rito. Mahalaga lang po sa'yo ang pera. Kaya patayin niyo na lang po muna ako bago po ninyo makuha ang lupang ito. Abay, hinahamon mo pa talaga ako? Leche talaga yan si Mama kahit kailan eh. At akala mo ba matatakot ako sa'yo? Akma na sana siyang sasampalin ng ginang kung hindi lamang dumating si Roy. Anong nangyayari dito? Ba't mo sasaktan ang asawa ko? Isa pa tong asawa mo. Nag-asawa ka na nga lang ng mahirap. Dinala mo pa rito sa bahay ng mama ko. Nakakahiya ka, Nelly. Naramdaman na lang ni Nelly na dumampi ang kamay ni Roy sa bewang niya bago tumayo sa kanyang harapan ng kanyang asawa. Pinoprotektahan nito siya sa salbahe niyang tiyahin. Ano po ba ang nakakahiya sa pag-aasawa ng isang mahirap? Karitong sumaling lalaki ka. Wala kang alam sa away namin ni Cornelia. Hindi ka parte ng pamilya, sampid ka lang. Doon po kayo nagkakamali dahil alam ko po ang lahat. Kung paano mo gustong samsamin ang bahay na to at kung paano ninyo inulit-ulit na hinaharas ang asawa ko. Isa pa, ayaw niyang tinatawag siya sa pangalan na yan kaya wag mo siya sanang uulitin pa yan. Wag mo ring saidin ang pasensya ko dahil hindi ako magdadalawang isip na magsampa ng kaso laban sa inyo. Ikaw! Hindi makapaniwala si Magda sa tinura ng lalaki. Kung inyo pong mamarapatin, pwede na po kayong umalis hanggat ayaw ng asawa ko. Hindi nyo makukuha ang bahay na to. Wala rin kayong magagawa kasi nakapangalan sa kanyang property na to. Sa madaling salita, mga trespassers kayo. At pwede kong gawin ang gusto kong gawin sa inyo sa loob ng gate na to. Huwag kang makikialam dito, sampid ka! Sige na po, umalis na kayo. Bago pa ako tumawag ng pulis. Kalmado iyon at hindi nariringgan ng galit sa boses ang tinig ni Roy. Gumana rin iyon at padabog na lumabas ng bahay ni Magda. Ito ang tatandaan ninyo. Babalik pa rin ako dito. At sa pagkakataong iyon, magtatagumpay na ako. May kalalagyan ka rin sa akin, Nelly. Huwag kang magsaya dahil hindi pa tapos ang lahat. Bumagsak sa sahig si Nelly at sinapo ang muka. Stress na talaga siya. Kailan pa ba ako titigilan ng babaeng yun? Mabigat ang pakiramdam niya dahil ang akala niya ay tatantanan na nito siya kapag nalamang may asawa na siya pero hindi pala. Kasunod naman na naramdaman ng babae na niyakap siya ng kanyang asawa. Tahan ka na, nandito na ako. Hindi kita hahayaang saktan nila. Poprotektahan kita. Salamat at dumating ka. Baka kung ano nang ginawa nila kanina kung ako lang mag-isa. Hinagkan siya nito sa noo. Kahit papaano ay gumaan naman ang loob niya. Binuhat pa siya ni Roy papasok sa bahay nila at niyakap ng napakahigpit sa kanilang kama. Nagtagal sila ng ganoon hanggat hindi pa gumagaan ang kanyang pag-iyak. Kung ganito lang palagi ang nangyayari, parang ayaw na kitang iwan dito sa bahay. Pero may trabaho kang dapat unahin. Huwag ka nang mag-alala. Maglalak na lang siguro ako kung wala akong pasok sa merkado at narito ako buong araw. Paano kung tumigil ka na muna sa trabaho mo? Kaya ko namang saluhin ang lahat ng gastusin natin, babe. Ayoko, Roy. Gusto kong magtrabaho. Wala naman akong ginagawa rito kaya mas mabuting may pinagkakaabalahan ako. At the same time, kumikita na rin para sa pamilya. Pumayag din naman si Roy sa hiling niya, ngunit nagkasundo sila na mag-iingat na. Kumusta? Hindi ka pa rin ba buntis, Day? Taman siyang ngumiti sa kanyang kaibigan. Hindi pa, Ate Maning. Ay, hindi pala sharpshooter itong si Dodong Roy. Natawa naman siya. Ang pakikipag-usap sa kaibigan ay nakakatulong para makalimutan pansamantala ng babae ang kanyang problema. Nagpatuloy muli ang mga araw. Mas lalo niyang nararamdaman na nag-aalala si Roy sa kanya. Bakit ang liit ng kanin mo? Wala kasi akong gana eh. Ganun ba? Tinatansya nito siya sa tingin pagkatapos binigyan siya ng isang basong juice. Hindi man nagsasabi subalit nagpapasalamat ang babae sa pag-aalaga sa kanya nito. Walang palya sa pagiging sweet at gentleman ang kanyang asawa.
Dapat maganda lang lagi ang mood mo, kaya may ibibigay akong pera sa'yo. Treat yourself. Gumala kayo ni Maning sa mall. Huwag ka muna rito kasi sigurado ako mabuburyo ka lang sa kapapanood ng TV. Mas maganda na lang na pumunta ka sa malalamig na lugar. Ano ba yung perang sinasabi mo? Wala naman tayong pera. Meron. Sige na, magbihis ka na ron para makaalis na rin ako. May gagawin din kasi ako sa trabaho ko eh. Tumayo si Nelly at lumapit sa kanyang asawa. Humalik siya sa pisngi nito bilang pasasalamat. Huwag mong alalahanin ang problema, okay? Dapat magsaya ka lang palagi. Oo, pag-iigihan ko, mister ko. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Totoo ngang naiiba ka. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Gumala na siya kasama si Maning. Masaya si Nelly at tuluyan ngang nakalimutan ng mga problema. Bumili pa siya ng isang sexy red dress para akitin ng kanyang asawa, ngunit nang pauwi na sila, bigla namang sumama ang kanyang pakiramdam. Uy Nelly, okay ka lang? Sandali lang, parang nasusuka ako. Ha? Wala naman tayong kinaing bulok kanina. Ba't ka nasusuka? Hindi ko alam eh. Teka lang Ate Maning Mabilis siyang kumaripas ng takbo sa isang restroom. Hala, mukhang may sakit pa yata. Paano ba yan? Mabuti naman ang lagay mo kanina. Pumikit siya at nalasahan ng hindi nakakaayang amoy ng kinain at ng paligid. Parang naglalaban iyon sa pang-amoy niya. Ang baho ng naaamoy ko. Uy, grabe ka, naligo naman ako kahapon tas nag-half bath naman ako kanina. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin eh. Uy, teka lang. Bakit parang pamilyar yung mga symptoms na yan? Hoy Nelly, dumating na ba yung dugo mo ngayon? Ha? Hindi pa. Delay ako ngayon eh. Naku, parang alam ko na ang dahilan. Buntis ka, Day! Ha? Gulat niyang inangat ang kanyang tingin sa kanyang kaibigan. Ganyan ang signs basta buntis ka. Wait lang dito ka muna. Bibili lang ako ng pregnancy test. Ilang minutong bumalik din naman agad ang kanyang kaibigan at sinubukan nila ang pregnancy test. Abot tahip ang kaba ng babae habang pinagmamasdan na lumabas ang mga linya. Nakaabang siya doon. Mabilis na umawang ang labi nang makitang 2 linya at naging visible. Oh my God! Sabi ko na buntis ka nga, Day! Magkakaanak na kayo ni Roy! Ibig sabihin, sharpshooter siya! Totoo ba to? Nananaginip yata ako, Ate Maning. Hoy, hindi to panaginip. Wala ka sa Wonderland. Congrats sa inyo! Halos lipa rin ng babae ang daan pauwi sa kanila. Sinusubukan din niyang tawagan ng asawa para sabihin ng isang magandang balita, subalit unattended ito. Bakit kaya hindi siya sumasagot? Mag-aalas 4 na. Patapos na nito sa trabaho niya. Ilang beses niya pang tinawagan ngunit wala talaga. Wala naman itong sinabi na mag-o-overtime kaya nagtataka siya. Alam ko na, mabuti pa. Maligo na muna ako para mabango at presentable ako pagdating niya. Excited na talaga akong sabihin ng balita sa asawa ko. Siniguro ni Nelly na lahat ng natirang amoy sa katawan niya ay nalinis niya. Hindi naman siya nagsabi na gagabihin siya. Asa na ba kasi yung lalaking yun? Tumawag ulit siya ngunit wala pa rin. Doon na siya nagsimulang tumubo ang kaba sa kanyang dibdib. Dumagdag pa ang nakita niyang balita na may natagpo ang bangkay malapit sa sinasabing pinagtatrabahuhan ng lalaki. Diyos ko po, huwag naman po sanang asawa ko yun. Sumapit ang umaga ay hindi pa rin nagpaparamdam si Roy. Kaya't nagdesisyon ng lumiban sa trabaho si Nelly at pumunta sa pinagtatrabahuhan nito sa unang pagkakataon. Magandang araw. Dito po ba nagtatrabaho si Roy Salazar? Asawa niya po ako. Teka lang, misis. Titingnan ko muna ang server namin kung may trabahante ba ditong Roy ang pangalan. Sige po. Naupo siya sa sofa at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Wala pang umbok iyon ngunit nararamdaman niya ang presensya ng kanyang anak. Ang pakiramdam ng anak nila. Kung kailan nalaman ko na buhay ka na anak, doon pa mawawala ang papa mo. Nasa na kaya siya? Tinawag din naman siya kaagad ng babae kaya't naging atentibo siya.
Mrs., wala po kaming trabahante na Roy Salazar ang pangalan. Baka na mali ka lang po ng pinuntahan na factory. Hindi, ito yung sinabi niya sa akin na pangalan ng pinagtatrabahuhan niya. Hindi po ako pwedeng magkamali. Pero ma'am, wala kaming trabahante na gano'n ang pangalan kaya pasensya na po. Kumunot naman ang noon niya. Anong ibig sabihin nito? Hindi rito nagtatrabaho si Roy? So nagsinungaling ba siya sa akin? Ang pag-aalala niya ay nadagdagan ng pagtataka. Hindi niya maisip ng mabuti kung bakit nagsisinungaling ang asawa niya. Kung hindi roon nagtatrabaho ang lalaki, saan naman? Roy, nasan ka na? Magparamdam ka naman sa akin oh. 2 araw muli ang lumipas at pakiramdam niya, kaunting pitik na lang ng gatilyo ay tutulo na ang luha niya. Namimiss na niya ang kanyang asawa. Ang pag-aalala nito, lalo pat masama palagi ang kanyang pakiramdam tuwing umaga. Nasusuka at walang ganang kumain. Masela ng kanyang naging pagbubuntis. Buo na ba ang desisyon mo, Day? Oo, Ate Maning. Makakabuti siguro na tumigil muna ako sa pagtatrabaho rito. Hindi ko rin kasi kayang bumangon bawat umagi. Alam mo, ang sela ng pagbubuntis ko at hanggang ngayon wala pa rin akong balita tungkol kay Roy. Ang asawa ko, hindi ko maatim na hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa kanya. Ay, nasa na ba kasi ang asawa mong yun? Ba't hindi man lang nagpaalam sa'yo? Okay naman siya nung umaga nun. Nagpaalam pa kami sa isa't isa. Pakiramdam ko kung gaano siya kabilis dumating sa buhay ko. Ganon din siya kabilis na umaalis. Nilalakasan ko na nga lang ang loob ko Pinaniniwala ko ang sarili kong magbabalik siya. Nagdesisyon na siyang tumigil sa pagtatrabaho sa merkado upang alagaan ang kanyang sarili. Mabuti na lamang din ay marami pa silang groceries bago nag-missing in action ang asawa niya dahil ugali nito ang bumili ng maramihan sa tuwing bumibili sila. Sa kabilang banda, mabigat ang talukap na iminulat ni Troy ang kanyang mga mata. As usual, sa naglipas na 3 araw, sa parehong kwarto pa rin niya nakita ang kanyang sarili. Sa hospital. Naospital siya matapos barilin ng hindi pa nakikilalang lalaki. Pauwi na siya noon sa bahay ng harangan ng nakamask na lalaki at pinaulanan ng bala. Mabuti na lang ay nakaiwas ang lalaki at baka natuluyan na sana kung hindi siya atentibo. Kaya naman bigla siyang nawala at walang paramdam sa kanyang asawa. 1 araw pa lang siyang nagising mula nang maoperahan siya. Imbes na sabihin sa asawa ang nangyari ay humingi si Troy ng tulong sa Kuya Joseph niya. Kaya't dinala sa hospital ang lalaki na 50-50 na ng mga patahong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makatawag man lang. Gustong-gusto na makauwi ng lalaki dahil alam niya na nag-aalala na ang kanyang asawa, ngunit hindi pa siya pinapayagan ng doktor. Oh, gising ka na pala. Kamusta nang pakiramdam mo, anak? Okay naman po ako, ma. Baka pwede na po akong lumabas ng hospital. Nag-aalala na po sa akin ang asawa ko. Ayoko pong naghihintay yun. Naku anak, wag naman muna. Alam kong nag-aalala ka pero unahin mo na muna ang sarili mo para malakas ka kung makakabalik ka sa asawa mo. Idagdag mo pa at large pa ang bumaril sa'yo. Kaya delikado pa rin ang buhay mo. Hanggat hindi nahuhuli ang sospek, delikado pa rin bumalik ka. Hindi ako takot sa lalaking yun, ma. Ang inaalala ko ang asawa ko. Kilala ko si Nelly. Mabilis ma-stress yun at mag-overthink. Bago rin ako mawala, palaging sumasama ang pakiramdam niya kaya walang nag-aalaga sa kanya ngayon. Naiintindihan ko nga, pero hindi pa kaya ng katawan mo. Naroon naman ang mga bodyguards natin kaya huwag kang mag-alala. Nagpadala na ang papa mo. Kapag umalis din siya ng bahay, palaging may sumusunod sa kanya para masiguro. Kamusta? Okay naman daw po ba ang kalagayan ng asawa ko? Hindi na nangungulit ang tiyahin niya sa kanya? Ay, ang sabi naman nila ayos naman daw. Yun nga lang palagi itong lumalabas. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag si Troy. Salamat po sa pagbabantay sa asawa ko, ma. Maraming salamat sa paggabay sa amin. Hiniling niyang maproteksyonan ang asawa niya. Ilang araw muli ang lumipas ay nadiskubre na nga ni Troy kung sino ang nag-utos na barilin siya. Walang iba kundi ang tiyahin ni Nelly. Nag-utos si Magda ng isang gunman
para patayin siya. Ito ay matapos na mag-init nilang pagtatalo noong huli. At iyon ang aatupagin niya sa oras na makalabas na siya ng ospital. Napapikit ang lalaki at inalala ang itsura ng pinakamamahal niyang si Nelly. Marami na siyang pinagdaan ng hirap para mapansin lang siya nito noon, kaya hindi na niya hahayaan na maputo lamang iyon ng ganun lang. Hindi pa man din sila nagkakaroon ng anak at gusto niya pa nga ay 10. Balik tayo kay Nelly. 1 linggo na ang lumipas mula nang mawala na parang bula ang kanyang asawa. Nangangayayat na rin ang babae sa kakaisip kung nasaan na ito. Hindi rin matigil ang kanyang pag-iyak. At kung saan hirap siyang mag-move on, yun naman ang muling ng gulo ang tiyahin niyang si Magda. Sinadya nito na lumusob nang hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang sarili. Oh, bakit parang ang lungkot ng pamangkin ko? May problema ka ba? Nasaan ang magaling mong asawa? Bakit wala siya rito? Iniwan ka na niya, no? Pigil ang pagtaas ng boses niya. Bakit niyo po alam na nawawala ang asawa ko? Siguro ikaw ang may kakagawa nun, ano? Lakas ng loob niyang turan. Matagal na niyang iniisip ang bagay na yon. Ang ginang lamang ang nag-iwan ng pagbabanta sa kanila. Ito lamang din ang may kakayanan na gumawa ng masama sa lahat ng mga nakaaway niya. Porket magkaaway tayo, ako ang pagbibintangan mo? Baka naman karma mo na yan sa kasamaan ng pag-uugali mo. Kayo po ang masama ang ugali. Kakatawa ka talagang bata ka. Lumaki ka lang sa pudar ni mama. Ang lakas na ng loob mo. Tingin mo ba magpapapigil ako sa'yo? Malakas lang ang loob mo kasi may asawa ka. Ngayong wala na siya. Ano ka? Baka nga patay na rin yun. Kawawa ka naman. Maaga ka tuloy mabubiyuda. Hindi pa po patay ang asawa ko. Babalik siya at ni kusing na parte sa bahay na to. Wala po kayong makukuha, tiya. Bakit hindi pa umuuwi? Hindi ka rin kinokontak? Baka nga iniwan ka na nun at sumama na sa ibang babae. Kung hindi nga namatay. Kumuyom naman ang mga kamay niya. Gustong-gusto na niyang sugurin ng babae ang tiyahin niya, ngunit nanghihina ang tuhod niya. Masama na rin ang kanyang pakiramdam at wala pa rin siyang tulog. Wala siyang lakas na manlaban ngayon. Hindi po totoo yan. Kawawa ka naman. Wala ka ng laban. Pasukin niyo na ang bahay at kunin niyo ang lahat ng gamit. Tumigil kayo. Trespassing yung ginagawa niyo. Huwag kayong makinig sa kanya. Dalian niyo na. Sige po, madam. Nanghihinang humakbang ang babae upang harangan ang pintuan ng bahay nila, ngunit wala siyang hirap na hinatak ng mga lalaking tauhan ng tiyahin niya. Inabot din siya ng mga ito at malakas na sinampal, dahilan kung bakit nabuwal siya sa kanyang kinatatayuan. Tumigil ka na. Ibigay mo na tong bahay sa akin. Huwag mo na akong pahirapan pa. Hindi po. Hindi ako susuko. Kay Lola po ang bahay na to at walang sayo rito. Muli siyang sinampal sa kabilang pisngi. Sumunod doon ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Apo ka lang. Ako ang anak niya. Ang kapal ng mukha mo na pagbawalan ako? Napahagulgol si Nelly. Nagsama-sama na ang bigat ng loob niya, ang pag-aalala sa asawa at ang inis sa kanyang tiyahin at takot na masaktan ang dinadalang anak. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Ipatapon. Lumaki kang malaki ang ulo, ingrata ka. Ikaw ang walang karapatan sa bahay na to. Kayo po ang ingrata. Aba, sumasagot ka pa. Napaigik si Nelly ng tadyakan nito ang tiyan niya. Nanlamig siya sa lupa at galit na inangatan ng tingin ang kanyang tiyahin. Saktan mo lang ako pero wag mong sasaktan ang anak kong, bruha ka. Marahas itong humalakhak at tila nasiyahan pa sa nalamang balita. Abay, buntis ka pa palang ingrata ka. Huwag mong idadamay ang anak ko rito. Wala akong pakialam. Papatayin ko pa yung dinadala mo para doble ang sakit na nararamdaman mo ngayon eh. Walang awa nito siyang hinablot sa buhok at malakas na pinatayo. Halos magmakaawa na si Nelly ngunit nang hihina na siya. Kung ordinaryong araw lamang iyon ay baka nakalaban pa siya at tinadyakan din ito. Ngunit sa kanyang kalagayan, fragile siya. Bitawan niyo ang asawa ko.
Biglang may sumigaw mula sa kanilang likuran. Unti-unti siyang napalingon dahil kilala niya kung sino yun. Roy? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Akala ko patay ka ng sampid ka. Kapwa sila nagulat ng kanyang tiyahin. Nabitiwan siya nito samantalang malakas naman na napahagulgol ang babae sa pagbuhos ng emosyon sa kanyang sistema. Nandito ka na! Sa wakas nandito ka! Dali-daling nilapitan ni Roy ang kanyang asawa. Naghahalo ang galit at pag-aalala sa sistema nito matapos marinig ang sinabi ni Nelly. May bagyo rin sa mga mata nito at kumuyom ang kanyang kamao. Buntis ka? Oo, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Oh, Diyos ko, salamat sa Panginoon. Ikaw? Parang nakakita naman ng multo si Magda. Napaatras pa ito at itinuro si Roy. Ngumisi naman ang lalaki. Siniguro naman itong maayos ang kalagayan niya bago hinarap si Magda. Hindi ka pa ba nadadala, Tia Magda? Binalaan na kita nung nakaraan. Huwag mo akong matawag-tawag na tiya. Walang hiya ka. Di Magda na lang. Ang akala niyo po siguro na tuluyan na akong mamatay. Kaya ang asawa ko naman ngayon ang kinukulit niyo. Anong sinasabi mo? Pinapatay ka niya? Tiya, ginawa niyo yun? Hindi makapaniwala si Nelly sa kanyang narinig. Lalo lamang siyang nanghina at tumubo ang galit para sa kanyang tiyahin. Hindi ko alam na kayang-kaya niyo pala talagang gawin yun, Tiya. Anong sinasabi niyo? Hindi totoo yan. Walang kabuluhan ng paratang mong yan, Roy. Huli ka na. Nasa kamay na ng otoridad ang binayaran mong mga tao at ikaw ang itinuturo nila. Ano? Hindi maaari yan. Nagsisinungaling sila. Pwes, hindi nagsisinungaling ang kuha ng CCTV footage sa labas ng bahay niyo matapos mo silang utusan. Bisto ka na, kaya sumuko ka na. Hindi makapaniwalang dinuro-duro ni Magda si Roy. Ikaw? Paano mo nalaman, ha? Nagsisinungaling ka lang para madiin ako. Humalakak naman ang lalaki sa harapan niya. Kung kanina ay may iisip pa itong konsiderasyon sa ginang, ngunit ngayon ay wala na dahil pilit pa rin itong itinatanggi ang kanyang kagagawan. Sana, bago mo ako binangga, pinag-isipan niyo munang mabuti. Siyempre magbabayad ako ng investigator para alamin ang katotohanan. At magbabayad din ako ng mga taong hahabol sa tauhan mo. Hindi ako gaya ng iniisip mo na walang kakayanan. Ano? Ha, nababaliw ka na ba? Wala kang pera. Mahirap ka lang din, hindi ba? Kaya bakit may pambayad ka ng investigator? Sinungaling ka. Doon na mas lalong lumapad ang ngiti niya. Si Nelly naman ay umawang ang labi mula sa narinig sa kanyang asawa. Doon kayo nagkakamali. Dahil hindi niyo alam na kaya kong bilhin ang pati ang buhay mo. Natuto pang labi ng ginang kasunod ng pagpasok ng mga pulis sa gate. Dakpin niyo ang babaeng yan. Sinubukan niyang saktan kaming mag-asawa. Nang aagaw rin siya ng bahay na hindi naman sa kanya. Huwag kayong lumapit. Hindi totoo yan. Hindi ako nag-utos ng kung anong sinasabi mo. Hindi ka mayaman. Nangangarap ka lang. Sumuko ka na, Magda. Alam na namin ang lahat-lahat ng ginawa mo. Grabe ka. Isang Salazar pa talagang binangga mo. Salazar? Yung sikat na Salazar? Salazar? Yung sikat na Salazar? Yung may-ari ng Salazar Chain of Hotels at Construction Company? Yon ang tumakas sa labi ni Nelly nang matauhan siya. Halos takasan naman siya ng espiritu nang marinig iyon. Tama po ang narinig niyo, ma'am. Si Sir Roy or Troy Salazar. Ang totoong pangalan niya, ang bunsong anak ng bilyonaryong Salazar sa bansang to. Ang ibig niyong sabihin, mayaman ang asawa ko? Napatayo siya at humakbang papalapit sa asawa niya. Hindi pinansin ng dalaga kung nagwawala man si Magda sa pagpaposas dito ng mga pulis. Mayaman ka, Roy? Unti-unting tumango ang lalaki. Patawarin mo ko kung inilihim ko sa'yo. Sinapon nito ang mukha niya at ipinagdikit ang kanilang noo. Napapikit si Nelly at dinamdam ang mainit nitong katawan. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya.
Nanginginig pa rin ang tuhod niya dahil kanina at ngayon ay nanlalamig ang kanyang labi. Ang tagal na nating kasal. Bakit hindi mo ipinagtapat sa akin? Ibig lang sabihin ito, nagpanggap ka lang talaga na kargador? Oo. Ramdam din naman niya ang pait sa tinig nito na para bang nagsisisi ang lalaki sa kanyang ginawa. I did it all para lang mapansin mo. Dahil alam ko na kung mayaman akong lalapit, hindi ka man lang susulyap sa akin. Hindi ko rin agad nasabi sa iyo nang kasal na tayo dahil naghahanap ako ng magandang tiyempo. Ngunit nang ikwento mo sa akin ang pinagdaanan yun ng lola mo, nawalan ako ng lakas na sabihin yun. Natatakot ako na baka iwan mo ko. Kaya pinili kong magpatuloy sa mahirap. Basta magkasama lang tayo. Naghahalo ang tampo at awa sa sistema ni Nelly. Alalang-alala pa niya ng masasakit na salita noon na sinabi para sa mayayaman. Little did she know, isa rin pala ang asawa niya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos noon ay iminulat niya ang kanyang mga mata at unti-unting ngumiti kay Roy. Noon yun. Ngayon nag-iba na ang pananaw ko. Dahil pinatunayan mo sa akin na hindi lahat ng mayaman ay masama. Sa pagpapanggap mo pa lang na mahirap at kung paano ka handang mabuhay sa ganito, sapat na yun. Kaya pinatatawad na kita, babe. May utang na loob din ako sa'yo dahil hindi mo kinwestiyon nung malaman mo ang dahilan ng pagpapakasal ko sa'yo. Troy's eyes became red. Unti-unting nanubig ang mga ito kaya naman tumingala ang lalaki at ngumiti. Ayaw nitong makitang umiiyak siya. Damit, hindi dapat ako umiiyak pero ang saya ko. Naiiyak na rin ang babae kaya't hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa kanyang tiyan. Ngayon pa ba tayo maghihiwalay? Magkakaanak na tayo. Doon na lalong nagsibuhusan ng emosyon na pinipigilan ni Roy. Umiyak ito kaya marahan siyang natawa at niyakap ang kanyang asawa. Ako dapat ang umiiyak sa ating dalawa Pwede bang tumahan ka na? Pasensya ka na. Masaya lang kasi ako. Kahit ang mga nanunood na pulis ay hindi rin maiwasang makaramdam ng kagalakan sa kanilang puso. Napaka-inosenteng pangyayari ang kanilang nasaksihan. It felt surreal. Para kay Nelly, hindi niya ma-picture out kung ano ang totoong buhay ng asawa. Sabi ko na nga kaya pala parang out of place si Kuya Joseph nung kasal natin kasi mayaman talaga siya. Ikaw talaga napaniwala mo ko, ang galing mong manloko. I'm sorry. Hinalikan pa siya ng lalaki. Kinilig naman siya at gumanti rin. Ilang minuto ang lumipas ay nagpaalam na rin ang mga kapulisan na aalis dala si Magda at ang ilan nitong mga tauhan nagigiba sana ng mga gamit niya. Ang mga pinsan namang anak ng tiyahin ay sinugod din siya matapos malaman ang nangyari. Ngunit wala silang nagawa nang malamang mayaman pa lang na pangasawa niya. Tiklop silang lahat. Hindi ko talaga alam na nagpapadala ka pala ng mga bodyguards habang nagpapagaling ka sa hospital, babe. Ni hindi ko man lang sila namalayan. Siyempre, hindi ko naman hahayaan na saktan ng ibang tao ang misis ko. Sadyang ang araw na sumugod ang tiyahin mo, umalis sila kasi parating na ako kaya walang nakatulong sa'yo. But thank God, mabilis akong nakarating. Kalimutan na lang natin yun. Ipasa Diyos na lang natin ang desisyon ko para kay Tia. At kung anong desisyon ng korte, basta ang mahalaga, okay na tayo at mabuti na ang lagay mo. Ni hindi ko nga alam na ospital ka pala. Ayaw ko kasing mag-alala ka, kaya nagmadali rin akong makarecover. Pwede ko bang tingnan ang mga sugat mo? Agad din namang ipinakita ng lalaki ang tama ng baril sa likuran ng binti niya. Hinaplos naman niya yon ng marahan. Kinukonsensya siya dahil wala man lang ideya na muntika ng mamatay ang lalaki. Uy, bakit ka umiiyak? Mabilis niyang pinunasan ng luha nang mapansin ito, tila may sariling pag-iisip iyon na bigla na lamang tumulo. Wala, dahil lang siguro sa hormones ko to. Buntis kasi ang asawa mo Oo nga pala, dapat nagpapa-check up ka na. Excited na akong malaman ang gender ng panganay ko. Hindi pa yata ito malalaman sa ganito kaaga.
Pumwesto ang lalaki sa likuran niya at doon yumakap. Pagkatapos ay tumingala sila pareho sa dilim ng kalangitan. "To more moments with you." Hindi na ako makapaghintay sa gender reveal at sa baby shower. Ako rin. Dahil sa mga nangyari ay minabuti ng dalawang magbakasyon na muna upang maaliw. Masyadong maraming kaganapan ang yumanig sa kanilang pagkatao at ang magandang tanawin ng Switzerland ang nakapawi noon. Isang buwan, mahabang araw ang ginugol nila sa paglibot ng magagandang tourist spot sa bansang iyon bago na pagdesisyonan na umuwi. Doon ay formal na ipinakilala ni Troy ang asawa niya sa kanyang pamilya. Nagulat si Nelly nang makitang excited ang mga itong makilala siya. Gulat din naman siya nang maramdaman na parang hindi iyon ang first time na nagkita sila ng mga magulang ng lalaki. "We are pleased to meet you. Finally, Iha. And tingnan mo nga naman ang laki-laki na ng tiyan mo. Ilang buwan na lang at makakapiling na natin ang apo ko." "Ako rin po. Masaya kayong makilala, sir and ma'am." "Nako, mama at papa na lang, Iha. Hindi ka naman na ibang tao at parang tunay na naming anak." Nakilala rin ng babae ang asawa ng dalawang kuya ni Troy, si Victoria at Pearl, na nakasunduri naman niya kaagad. Lumaki man siyang walang malaking pamilya, nagagalak siya na makabuo na rin ng sarili niyang pamilya. Plus, ang Salazar family na talaga namang mabubuting tao. Ilang buwan ang lumipas, nanganak na rin siya at isang healthy baby girl ang isinilang ng mag-asawa. Lahat ay masaya dahil unang babae iyon sa anak ng magkakapatid, kaya minahal ang anak nilang si Delight. Mula sa ibig sabihin ng salitang kasiyahan dahil ang bata ay naging source ng kasiyahan ng buong angkan. Tuluyan na ring nakulong sa bilibid ang tiyahin niyang si Magda. Makukulong ito ng 20 taon dahil sa kasong frustrated murder kay Troy at napag-alaman na marami pa palang nilokong tao ang ginang. Hindi na rin sila nahabol ng pamilya nito matapos magsampa ng restriction order ni Troy sa kanila. Kaya hindi na muling nakita pa ni Nelly ang mga pinsan niya. Ang tungkol naman sa bahay na iniwan sa kanya ng lola niya, pinanatili iyon ng mag-asawa habang nagpatayo naman sila ng mansyon sa katabi nito matapos bilhin ni Troy ang lote. Dahil sa kagustuhan niya, preserve at inalagaan ng mabuti ang naiwang ala-ala sa kanya ng namayapang matanda. Kontento na sila kung ano ang meron sila. Kung akala nila ay hanggang doon na lamang, ngunit nagulat silang pareho nang mabalitaang nanalo sa loto si Nelly. "Nelly, tumama na yung tinaya nating loto noon." Awang ang labi at hindi makapagsalita. Mahigpit siyang niyakap ni Maning. Teka, magkano ba ang price, Ate Maning?" 200 million. Ikaw lang ang nag-iisang nakatama. Grabe ka. Naalala mo pa ba nung nagbibiroan tayo na paano kung nanalo ka? Sabi pa natin bibili tayo ng mga make-ups at maraming damit kasi hindi natin afford yun noon. Ngayon tinupad na ng Diyos. Day! Sinapo niya ang kanyang dibdib at mariing nanalangin. Sobra-sobra na nga ang blessings na natatanggap niya sa taong iyon. Napakaswerte mo talaga. Nakapag-asawa ka na ng bilyonaryo nanalo ka pa talaga sa loto. Ano pa bang kulang sa buhay mo, ha? Parang wala na. May healthy at maganda kang anak. Tapos sobrang green flag pa ng asawa mo. Ngumiti naman si Nelly at inakbayan ng kanyang kaibigan. Mula dalaga pa lang siya, si Maning na ang klase ng tao na masasandalan niya. Hindi kailanman magtatraidor ang babae at palaging nariyan sa tuwing kailangan niya. Maning, nagtatrabaho ka pa ba sa merkado? Oo naman. Mahirap pa rin kasi ang buhay. Hayaan mo, baka doon ko rin makilala ang true love ko, gaya ninyo ni Troy. Itigil mo ng pagtatrabaho doon. Bakit naman? Kung titigil ako, wala akong pantusto sa pag-aaral ng mga kapatid ko, Day. Naku, hindi pwede. Hinaplos niya ang balikat niya. Hindi mo na kailangan gawin yon kasi bibigyan kita ng negosyo mo. Umalis ka na sa pinagtatrabahuhan mo dahil magkakaroon ka na ng sarili mong sayo. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng pinanalunan ko, ate. Nalaglag ang panga nito at nanginig sa gulat. Uy, Cornelia, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi nga, seryoso ako. Gusto ko malaman kung gaano ako nagpapasalamat na naging kaibigan kita.
Palagi ka na lang nandyan sa lahat ng problema ko kahit may sarili ka ring problema. At syempre, ito na ang panahon para ibalik ko ang pasasalamat sa iyo. Mahal na mahal kita bilang kaibigan at bilang ate. Nag-iyakan pa silang dalawa. Labis-labis na pasasalamat ang ginawa ng babae sa kanya. Hindi na ito magkamayaw sa kakaiyak kaya't naluha na rin siya. Ngunit tears of joy iyon dahil masaya siyang makatulong sa ibang tao, lalo na sa taong deserving naman. Sandali pa ay lumapit din naman si Troy na buhat ang anak nila. Pwede na ba kaming sumali sa usapan ninyong magkumare? Pwede na, Troy. Hello, inaanak ko. Ang ganda-ganda mo, mana ka kay Ninang. Kinuha ng babae ang inaanak kay Troy, kaya't naghawakan sa kamay ang mag-asawa. Buong pasasalamat niya na kahit kailan ay supportive husband si Troy. Mukhang marami na tayong kaagaw sa anak natin Baka panahon na para gumawa tayo ng bago. Ikaw naman, masyado namang excited tong asawa ko. Mas maganda kasi kapag dikit ang age gap. Para paglaki, kasama rin silang magbabanding. Tingnan mo ko, dahil ilang taon ang agwat ko sa mga kuya ko, hindi ko na sila naabutang magbinata. Pero wag naman muna ngayon. Masakit kayong mga anak. Ikaw kaya? Outs! Mas importante pala sa akin ang kalagayan ng asawa ko. Kaya, your wish is my command. Tama yan. Dapat pa-under ka kay Mrs. para masaya ang buhay mo. Nagtawanan na lamang silang dalawa sa mga biroan nila. Pagkatapos ng araw na yon, ay umuwi na rin ang tatlo sa kanilang bahay. Tinupad ni Nelly ang pangako sa kaibigan at lumago pa ito. Siya naman ay inilaan ng pera para sa pag-aaral ng mga magiging anak nila. Pinatayuan din niya ng magandang puntod ang kanyang lola at dahil ilang taon na rin ang dumaan, pasekretong nagbigay ng pera ang babae sa mga apo ng tita Magda niya. Minahal man niya ito bilang tiyahin, hindi pa rin mawawala ang kasalanan nitong ginawa at ang mga kinalabasan nito. Sa buhay, kung ano ang ginawa mo ay siyang babalik din sa'yo. All of your actions have consequences. Therefore, bago mo gawin ang isang bagay, pag-isipan mo muna ang magiging epekto nito dahil ang pagsisisi ay palaging nasa huli at hindi na magbabago pa.